Ito na po ang pagpapatuloy ng inyong lingkod sa pagsagot sa paliwanag ni Ginoong Leibag sa pagkadiyos ng ating pong Panginoong Hesukristo batay sa mababasa po natin sa John chapter 20 verse 28. Noon pong part 1 ay sinagot natin ang kanyang paliwanag na hindi Diyos si Kristo dahil sa pagsabi ni Kristo sa verse 17 na Diyos niya po ang kanyang Ama. Panoorin po ulit natin ang pagpapatuloy ng paliwanag ni Ginoong Leibag. Mga kaibigan, nang unang magpakita po ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, matapos mabuhay na mag-uli, wala po noon si Apostol Tomas. Absent po siya sa pagkakataong yon. At nang sabihin sa kanya ng mga kapwa niya alagad na nakita nila ang Panginoong Hesukristo, ayaw po niyang maniwala. Ang sabi po ni Tomas, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Sa makatwid, ano po ang dapat nating maintindihan? Ang pinapaksa po ng mga pagkakataong iyon, batay sa pagkakatala ni Apostol Juan, ay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang umano'y pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo, gaya nga po ng ipinalalagay ngayon ng maraming mga tao. Kaya nga po nang komprontahin na ng Panginoong Hesukristo si Tomas sa di niya pagsampalataya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ano ang kanyang nasabi? Nasabi po niya sa harap ng Panginoong Hesukristo, Panginoon ko at Diyos ko. Nagkamali po si Apostol Tomas sa pagkagulat at pagkatakot sa pagpapakita ng hindi niya pinaniwalaang nabuhay na mag-uli. Tiyak po, sasabihin po ng iba. Pakahulugan po yan ng Iglesia ni Cristo. Walang sinasabi sa mga talata na nagkamali si Tomas dahil sa gulat at pagkatakot. Kung sa Ebanghelyo lang ni Juan hahanapin, maaaring ngang sabihing hindi totoong nagkamali si Tomas dahil sa gulat at pagkatakot. Pero hindi lang naman po si Juan ang nagtala ng pangyayari tungkol sa ikalawang pagpapakita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol matapos po niyang mabuhay na mag-uli. Ang totoo mga kaibigan, hindi lang po si Apostol Tomas ang nagkaroon ng maling pag-aakala tungkol sa Panginoong Hesukristo sa ikalawang pagkakataon ng kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad matapos na siya po ay mabuhay na mag-uli. May mababasa po tayong mga nakatala sa banal na kasulatan. Dito po, basahin po natin ang nakatala, dito po sa Lucas, sa 24:36 hanggang 37, ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Samantalang nagsasalita sila, siya ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Dahil sa gulat at takot, inakala nilang nakakakita ng isang espiritu. Mga kaibigan, ano po ang naging reaksyon ng mga apostol nang magpakita sa kanila ang Panginoong Hesukristo sa ikalawang pagkakataon matapos niyang mabuhay na mag-uli? Malinaw po ang nakasulat sa talata, narinig po ninyo mga giliw po naming mga taga-subaybay. Dahil sa gulat at takot, inakala nilang nakakakita ng isang espiritu. Nagulat at natakot, hindi lamang po si Apostol Tomas, kundi ang iba pang mga apostol. Ano po ang inakala nila dahil sa gulat at takot? Inakala po nilang ang Panginoong Hesukristo ay isang espiritu. Nang akalain po ng mga alagad ng Panginoong Hesus ay espiritu. Ano po ang sinabi niya? Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila? Sinang-ayunan po ba niya ang naging pag-aakala nila? Babasahin po natin ang mga kasunod na talata. Dito po sa 38 hanggang 39, dito pa rin po sa Lucas, ganitong ating mababasa. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo naliligalig at sumasagi ang alinlangan sa inyong isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, katulad ng nakikita ninyo sa akin. Mga giliw po naming mga televiewers, itinuwid po ng Panginoong Hesukristo
ang naging maling akala ng kanyang mga alagad at nilinaw po niya sa kanila na siya ay Sa lahat po ng sinabi ni Ginoong Leibag, ito po yung pinakapaborito ko. tiyak po sasabihin po ng iba. Pakahulugan po yan ng Iglesia ni Cristo. Walang sinasabi sa mga talata na nagkamali si Tomas dahil sa gulat at pagkatakot. Tama po kayo, Ginoong Leibag. Pakahulugan lang po talaga ng iglesyang kinaaniban ninyo na nagkamali at nagulat lang po si Tomas nang sabihan niya ang Panginoong Yesus sa John chapter 20 verse 28 na Panginoon ko at Diyos ko. Dahil wala naman po talagang nakalagay sa mga talata na nagulat at nagkamali po si Tomas. Basahin po natin ang mga talata, mga kapatid. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna. At sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Na magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Sa mga talata po na binasa natin ay wala po tayong nabasang nagkamali at nagulat si Tomas gaya po ng sabi ni Ginoong Leibag. Sa katunayan noon pong sinabi ni Tomas sa talatang 28 na Panginoon ko at Diyos ko, ay hindi po siya sinansala ni Jesus gaya po ng pagsansala ni Ginoong Leibag, kasama po ng kinaaniban niyang iglesia na nagkamali daw po at nagulat si Tomas. Basahin po natin ang sagot ni Jesus pagkatapos sabihin ni Tomas sa mga katagang, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Ang sabi po ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Ano po bang sinampalatayanan ni Tomas, mga kapatid? Siyempre po yung kanyang sinabing Panginoon ko at Diyos ko. Ang Panginoong Yesus po mismo ang nagsabi na sumampalataya po si Tomas pagkatapos po niyang banggitin ang mga katagang Panginoon ko at Diyos ko. Alam niyo po mga kapatid, sa pangangaral po ng Panginoong Yesus ay hindi po niya tinutolerate ang mga maling paniniwala ng mga apostol. Nais ko pong gamitin ang mga bersikulong ginamit ni Ginoong Leibag sa Luke chapter 24 verses 36 to 39. Samantalang nagsasalita sila, siya ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Dahil sa gulat at takot, inakala nilang nakakita ng isang espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo naliligalig at sumasagi ang alinlangan sa inyong isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto katulad ng nakikita ninyo sa akin. Ang mga bersikulo pong ito ay ginamit ni Ginoong Leibag upang idugtong sa pangyayari sa John chapter 20 at upang patunayan na nagulat at nagkamali po si Tomas. Pero ito po isang malinaw na pandaraya sapagkat hindi po ito parehas ng pangyayari sa John chapter 20. Magkaiba po itong pangyayari, mga kapatid. Hindi po pwedeng idugtong ang John chapter 20 upang patunayan na nagulat po si Tomas. Sa pangyayari pong ito sa Luke chapter 24, mga kapatid, malinaw po na nagkamali at nagulat ang mga apostol. Bakit po? Sinabi po kasi mismo doon sa mga bersikulo na binasa po natin. Balikan po natin ang verse 37. Dahil sa gulat at takot, inakala nilang nakakakita ng isang espiritu. Sa pangyayari pong ito, malinaw na nagkamali at nagulat po ang mga apostol dahil nabasa po natin. Hindi po katulad doon sa John chapter 20, wala po talaga tayong mababasang nagulat si Tomas gaya sa pangyayaring ito. Ang pagsasabi po ni Ginoong Leibag na nagulat si Tomas ay isang malaking panlilin lang sa mga taong hindi po nakakaalam ng salita ng Diyos. Ito po ang gusto kong maintindihan natin, mga kapatid. Kapag pumali ang sinabi at ginawa ng mga apostol, sinasansala po ito agad ng Panginoong Yesus gaya po sa pangyayaring ito.
Pero hindi po kailanman sinansala ni Jesus si Tomas sa pagsasabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Bagkus ang sabi po niya ay sumampalataya si Tomas at mas mapalad ang mga taong hindi nakakita sa kanya, ngunit sila'y sumampalataya. Actually, kahit po ang mga apostol kapag napagkakamalan po silang Diyos ng mga tao, isinasansala po nila agad ito. Basahin po natin ang Acts chapter 14 verses 11 to 15. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe. At Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na kanyang templo ay nasa harap ng bayan. Ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng nasa yaon. Dito po sa pangyayaring ito ay napagkamalang Diyos si Bernabe at si Pablo. Tinawag po nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo. Ano po ang ginawa nila? Tinanggap po ba nila ang mga ito, mga kapatid? Hindi po. Ito po ay kanilang sinansala. Basahin po natin ulit ang verse 15, mga kapatid. At nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Ang sabi po ni Pablo, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may karamdamang gaya ninyo. Kita niyo po mga kapatid, hindi po kailanman ito-tolerate ng mga apostol at tatanggaping sila ay Diyos kung hindi naman po sila Diyos. Pero sa John chapter 20 ay nakita po nating tinanggap ni Jesus ang sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Dahil hindi niya po ito sinansala. Siguro po kung ando doon lang sa pangyayaring yun, si Ginoong Lebag, hindi po siya papayag na hindi sasansalain itong si Tomas. Pero hindi po ganun ang nangyari dahil wala pong pagsansala ang nangyari kundi pagsampalataya. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Abangan niyo po nawa ang aking espesyal na pagtalakay sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo sa mga susunod pong video natin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.